Go with me in Luke chapter 5, verse 1 to 11. I'm going to be preaching this verse. So I want you to, follow me, okay? Luke chapter 5, verse 1 to 11. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge, ang gain ako na. Listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. In verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. And then Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. In verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. In verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. Verse 9, for he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. And last verse, verse 11, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. May God bless the reading of His Word. Na-realize ko mga anak sa buhay, especially sa ministry na meron tayo ngayon. Sometimes mo magunahon na magutang nga, Lord, sometimes mo gamit lang ka sa pinaka-most gifted na mga tao. Pinaka-most na mga prepared na mga tao. The most, should I say, perfect na mga tao ginagamit lang nimo. Pero kung ginabasa gini mo tanong ng Bible, if you're really closely reading your Bible, okay? I hope so, that you are really reading your Bible. But if you're going to try to look to read the Bible, you will find that God's greatest move never started to those people that is so much prepared. God's greatest move never started with those people na grabe kaayo ka-prepared, ka-gifted, or should I say, ka-perfect na tao. Igsoon, I'm here to tell you because looking at those people na gigamit word sa Bible, those are the people na nakaingundyog ko. People nga mga available. Not the gifted people, not those very prepared people, or perfect people, should I say, pero ang mga tao nga mga available. Kabalo ba mo si Peter na? I was reading in the context of the life of Peter. This is the turning point of Peter's life. Dili pa siya si Peter, si Simon pa siya sa una. And because before he became a disciple, his name is Simon. That's why, his brothers would call him Simon Peter, Simon Peter. But because in the latter part, you will know that Jesus discipled him. And his name is no longer Simon. It's already Peter. But in this context, dili pa siya disciple ni Jesus. He is Simon. And then, kabalo ko mo, nakita siya ni Jesus. Wala sa bukid nagpasting. Wala siya nakita ni Jesus, nag-meet sila ni Jesus, wala siya dito nga nag-prayer meeting siya, wala. Wala siya sa consume. Wala siya sa revival service, sa Sunday service. Kabalo ka, asa siya nakita ni Jesus? Nakitaan siya nga naghugas sa iyang pukot. Washing his own nets. So tired. So disappointed. Di man katibok gabi Gila, nagpabalod, tibuok gabi, grabing kapoy. Pero why kuha ni isa? Kanang nga meeting, dili siya kanang normal nga meeting na Lord. Nakigmeet ko nimo kay tungod, nagpray ko Lord, nagpasting ko Lord. Jesus met him in his most tired, in his most disappointed moment. Pinaka-low of lows. And what I like about Jesus? Si Jesus, he never see the failure of Peter. You know what Jesus saw? Listen to me. Please be attentive because there's something in this message that I want you to really catch. Ang iyahang nets medyo dili pa kay
ready para gamiton kay, of course, ihapang washing, ihapang hugasan og taman. And here comes siya, grabe, tired kayo nga, grabe, Lord. Kablo mo si Peter this time, nagkakutang. Grabe nga utang, left and right nga utang. Oh, and then, abot sa punto nga, murag, isangla na niya iyang balay. Muna, kailangan ko maning kamot. Ng kamot, nagpabalot siya. Wala siya uli-uli. Tibok, gabi, dili 4 hours, 3 hours, whole night sa gabi, nagpabalod, nangisda. Sus, nabuntagan lang yung tahon siya. Wa, pamagigit ko ha. Ato na lang siya sa Jesus. He was so tired. Si Jesus, nakitaan siya. Kiinan siya, put out in the water, in the deep, and let your net, I want you to, let down your nets for a catch. Here comes him. Kabalo ba ka? Kung saan nakita ni Jesus, dili ang failure. Nakita ni Jesus ang pinaka-available na nasa ang iyang boat. Ang boat na sometimes wala na highlight sa verse. Kaya ang imong ginatanaw si Jesus nga, kabalo na kaning story kay mag-perform si Jesus og miracle. Pero naay available dito na isa ka butang na kung wala to, wala gid siya breakthrough. And I believe that's his boat. And his boat was so much available. Are you following me? Ha? Para sa ako, mga anak, sometimes so good, we connote greatest miracle of God sa mga things na ginabuhat nato. Pero para sa ako, sometimes, ang milagro ni Jesus, ang milagro ni Lord sa imong kinabuhi, is in the fact that you still show up even though you're tired. Even though you are disappointed. Even though there's nothing to hope for. Para sa kuha, usahay diha ang milagro ni Lord magpakita. Diba? Dato kag simbahan, masking dili mo feel madto. Nagani karo, masking pwede yung tamato. You still serve even though you are tired. You still pray even though there's no answers yet. There is no result yet. Sometimes the miracle of God is it's in the fact that you still show up, you are still available, you are still there. Even though you're tired. Even though you're disappointed. Even though kapoy na ka. Diha, sometimes, musulod si Lord, umamuhat sa imong kinabuhi. Thank God for what you do. Thank God sa imong pagpaningkamot. Pero sometimes, tugod kay kapoy na ka, di na ka gusto, dili lang sa ako magpakita kay diri. Sometimes, you lose the miracle. Sometimes, you lose the impartation. Tistingin daw, hatag si sa katao nga wala. Di na pwede. So, lagi, pour out sa isa katao. Ngawa siya diha. Dili na pwede. Are you listening? God can only feel something that is there. Dili kabubo si Lord sa iyang kaugalingon sa isa ka disciple, sa isa ka tao nga wa diha. Listen ha, ang imong pagkanaa is something that would position you for the greatest miracle of your life. Muna, do not underestimate the power of availability. Kabalo ba mo, ginatudluan ko ni Lord karon sa kinabuhi ni Pedro. Kay siya, naay ginatudlo si Lord sa iyang bago nga journey sa kinabuhi ni Peter during this time. I know this is going to be the turning point of Peter. Pero naay bago nga revelation na gina-reveal ni Lord sa turning point ni Peter. Kani nga moment sa kinabuhi ni Peter. And ang ginatudlo ni Jesus, listen to me. Availability is the new anointing. Availability is the new anointing. Nganong karaan gyapon ang dihog ni Lord sa imong kinabuhi. Ano ang karon dragging ang moment sa imong kinabuhi. Simple lang, you don't show up. You are not around. Try to look if you are present. Try to look if you are there available. There is always new. There is always something unique and different that you can receive because you are simply there. You are just simply there. You don't just do anything. You are just there. Mona, sometimes we try to misunderstand people because the message has been passed on. Because you never heard really the person saying it. Because you're not there. Wala ka dito. Sometimes, sumbagal, makulatahan mo, maglagot ka, masupak. Diba? Kaya tungod, napasapasa ng balita. Kaya wala ka dito mismo kung katupad yun yan ang giingon. Kung katupad yun ang iyang kasing-kasing.
Nagets ni mo? Laki pag naa ka. Kay ikaw ang pinakaunang mudawat. I call it the new anointing. Bago nga dihog nagikan sa Ginoo. Simply because you show up. Simply because you're available. Si Pedro, mga anak, he was there, so tired, so disappointed. In fact, basig muli na siya sa balay. Tama na. Humba na po kayo, basig muli na kamatayin ako. Wag yun yung tawon. And here comes Jesus, was preaching in the side, in the seashore. Peter, go. Put out into the deep. Let down the nets for a catch. Buang siguro ka. Buntag. Kinsa diri nagapangisda. Ako kay nag-ato mo kog Davao Oriental, no? Oo, katao lagi sila. Oo. 'Di ba? Kinsa diri nagapangisda ka, you are a fisherman, 'di ba? Kato dili mo ko fisherman pero nakato ko sa Davao Oriental kay nakapuyo man ko tutog pila ka tuig. Gidala ko sa kuwang angkol. Lawod mi dito, Ginoo ko dinala ko to sa buroy, mura ko gikaon sa tubig. Na ako sa tunga-tunga sa dagat ko makita blue. Diyos ko, singali mo, kat-kat sa mo, no? Lahi po na pobia. Ako na pilgat time lagi, Ginoo ko tabang uli na takol, kaya mura di naman yung tao ni maayo kol. Asa naman ni kol. Pero, makita ni mo, kuhan pa ito. Na ito, hapit ka tubog gabi, napato sa hapon. Pero, nasuri na kong angkol, pinaka-best daw mangisda, gabi. Kay dagan daw isda. Mata daw ang isda. Ano naman si Gerald Cano kagabi, ang mga isda daw. Naday, ang isda daw ay tulog-tulog. Mura lagi ko isda daw, ay tulog-tulog. Kaya awag ito, ay tulog isda, no? Kaya mata mo. Hallelujah. Ano pa kung ito, no? Kaya binuwag lang ito, ha? Oo. Wala. Gabi ito mga isda. Kabalo ba mo? Buntag na ni sayo. Tibok, gabi, human na siya pang isda. Gimiti si Jesus nga siya. Balik dito sa laon. Ikaw, itaktak. Ano nito? Ha? Nauso naman buntag sa yung buntag. Ay, isda ron. Wala. Do you understand? Kung ako si Pedro, Master, Jesus, I mean, not again. No, not again today. I'm done. Pero, I'm just so blessed with Peter's response. Ano siya dito? Lord, I have worked all night long and I have caught nothing. In verse 5, ano siya dito? But because you say so, I will let down my nets. And nag-ingon man ka. Na ako mga several points na gusto nyo i-share sa inyo. Unsa ang bagong dihog pag ikaw na. Number 1, availability is saying yes before you know the details. Lisod mulod kayo nga, musunod dayong ka. Kay kitang tao, gusto gyud ka nga, kabalo gyud ka kung sa mga panghitabo. Gusto gyud ka nga, kabalo ko sa details. Especially sa mga babae. Ang mga babae, you are a detail-oriented person. Lahi mo. Lahi inyong pangutok when it comes to things and plans. Gusto grabe, kung detail lagay ko, grabe ka detail akong asawa. Kung detail ang istoryahan, gusto siya makabalo sa tanan. Unsa ang mga pila ni, ani ni, unsa niyang sukat ani, asa ni paliton, pila man, nakakuha na ka, nakaplano na ka, nakakompare na ka, nakakomparison na ka. Grabe, daghan kay buhaton. Ha? Pag-awag ko na sa mall, di ba, daghan gigipamalit, pero wala gipalit. Nah, grabe lagi. Mamili og shoes, grabe, size na, dagag gipili. Kita nga lalaki, pag matuto sa mall, isa lang kabuk, okay na niya. Kanina sir, okay na niya, ato na ta. Nga na ta sayon, sila daghan kayo, nga na sila. Grabe ka detail. Pero si Pedro na, wag yun sa kabalo. Pwede yun sa muno, pwede yun sa Lord, not again today. Tama na Lord, kay mura, gisot yun kayo Lord. Kapoy Lord, tipong gabi. Ibuhatan ako ang tanan. Why kuha? But because you say so Lord. Tawa ha? Wala nag-explain Lord. Okay. Ato dito, ako lagi bahala, magbilagro, lagi ko si Jesus, mga ko. Wala siya, anak. Laod lang, oh. Ay, kabala ka na, kay Paul nga. Ngayon, isto, kabal, atak! Wala siya, anak. Nag-gets ko ninyo? Pero, feeling ako gibuhat ni Lord. Iyahalang, gigunitan ng tubig. Commander-in-Chief, let's go. Invade the boat of Picard, alam mo na Bible, hapit na maunlod ang bangka ni Pedro tungkol sa kadagan sa isda. Pero nagsugod sa pagiging available ni Peter.
Masinwa sa kabulo sa detail. He just only say yes. Listen, availability para sa kuha is obedience without negotiation. Sometimes you negotiate things in obeying, and sometimes you forget that what God wants is just you, just doing it. Just you, showing up. Are you listening? Ang gusto ni Lord na, naalang ka. Ayong ipuli na, kung unsa ang kakapoy, kung unsa ang ka-stress, kung unsa ang mga nawala sa imo, ha? Pinaagi sa kumpulong, adto lang dito, let down the nets for a catch, and that's it. And that would position you for the greater things of your life. We always go after the details, the opportunities, the success, the open doors, the things that we want because we want to panigurado our lives. Pero si Lord dili manggot. Ang iya words lang siya, pero powerful ang words ni Jesus. Lakaw, ato dito sa dagat lagi. Ibu-ubo, itaktak lang na. Go! And thank God, ang word because you say so. Ha? Faith begins when you say yes, even without knowing the why. Nag-faith ba ka? Masabtan lang man diin mo. Banto gani, pagtuo, hindi ka kasabot. Ano man hinahitabo ni sa kwadrat, pastor? Faith gani, no? Tuuhin nga si Lord, mamuhat sa imong kinabuhi. Pwede ka baguhon ni Lord. Na pwede ka tagaan ni Lord of greatest miracle sa imong nagpagtuo pa ta, kung i-compute na ako sa imong tubangan. Nagpagtuo pa ta, kung ang tanan okay na dahil sa imong kinabuhi. That's why faith is only just simply saying yes. Yes, Lord, sige Lord, let's go, let's go. Masing ako kabalo, ako kasabot Lord, Ginoo ko, habuntag kayong dako, Ginoo. Hallelujah. But I'm just gonna be saying yes, and that's availability, the new anointing. Gusto mo kagbago sa imong kinabuhi? You cannot conquer big things. You cannot overcome great things in life if you're still using the old fire. You're still using the old things that God has poured out. Thank God for those. Namay gibubo si Lord sa una. Namay mga gipakita ng milagro si Lord sa una. Amen? Sa una naman to, it's an inspiration. But listen, we are not just go after inspiration. We want to be the motivation. Kabalo ba ka, nganong ma-motivate ko tungod naa mo? Wala na ko na-motivate sa mga thoughts nga kay kung sitwasyon ako, Ginoo ko, you don't know my life. You don't know what I'm struggling now. But it all covers up because there are people in my life that loves me. There are people in my life that believes in me. That would really do something about what I am, who I am now, who would support me. And that's a motivation. Listen, ha? Inspiration, it's in the past. Motivation is in the present. Thank God for the things that happened. It became your inspiration. Nag-i-inspire ka. Nag-i-inspire ka sa buhay ko. Nag-i-inspire ka sa leader mo. At Emailin, kay Kuya Clifford, kay Kuya JR, kay Kuya Aljan. Naging-inspired ka sa buhay ng mga leader mo. Pero ang tanong ngayon, ikaw na ba, kamusta yung inspiration? Nag-turn out ba ng motivation? Kasi kung inspiration ka lang, wala kang ginagawa. Ibig sabihin, wala ka. Because if you are around, you become the motivation. Hallelujah. Ini mo katapad, motivation. Amen. Kabalo ba mo, if you are being motivated, you are determined to accomplish things. Because motivation results to determination. Oh, you never heard me. Amen. Lahat ng motivation na kapatid, nagre-resulta sa pinaka-greatest determination na ma-achieve mo kasi namo-motivate ka kasi nakikita mo, nandyan ka Amen. Hindi mo, usay, ma-remember yun ako to sa una ako ang mga uncle, auntie, mag-reunion mina, kay medyo dako-dako balay sa una, medyo okay among sa mga ato na, taga Davao Oriental, Lupon, so, mga ato diri sa Davao, diri sa may kuan, ato milingaw kay mi, pag maabot og Domingo, kaya ako elder naman sa pastor. Inon kami, kabulo mo yun sila, nga Domingo, musimba mi. Di sila musimba. Na lang ko, pakisimba na lang ko dito sa koy. Kanya na lang sakay. Ampo ko, kaya Ginoo saka. Hindi yung kumutuwa na. Wala yun, ana. You are not becoming the motivation. Dili mo pwede, listen, dili mo pwede simba ang imong kaugalingon. Dili pwede ang musimba para nimo ang imong anak. Ang imong apo, ang imong mamang papa. Ikaw ang musimba. Kabulo ba ka nga ang imuhang gift, salvation is a gift
That's why it is called salvation because it's so personal. Personal lang nga ikaw ang makadawat. Na naihatag si Lord sa imo na imuha lang nga regalo ka para nimo. Amen. Una lahi tag panalangin. Ang panalangin nako dili sama sa imong panalangin. Dapat ki panalangin nimo. Amen. And I believe na kailangan ihatag si Lord ang panalangin. Pangutana na ba ka? Hallelujah. Amen. Wala naman, nasuko ng muskuha. Amen. So let's say yes. Amen. Ha? Kapag disciple, yes. Oh, ang sarap niyan. Disciple, wala na. Diba? Tara na, kubanta. Diba? Asa, Dad? Ayaw ng pag-asa. Tara, Dad. Ano dapat? Amen. Diba? Oh, tara, kuwanta. Asa man, Dad? Ayaw ng pangutala asa. O ba niyo mong pastor? O ba niyo mong leader? Wala na sila nag-amin. Nangasuko na sila. Ay, wag mag-uwi kwarta, pastor. Ay, kabalaka, leader na nimo. Di ba? Oo. Lahi mo ko leader, kaya ako pangayuan dahil. Kasay! Ano ni ay? Amen. Kasi ikaw mag-ipot ang Lord niya. Mo ganin ang mag-yes ka. Amen. Hallelujah. Ha? Sige ka kakabulo sa details. Yes lang. Amen? Ha? First point pa lang ta. Ha? Hallelujah. Karon, ba nasa gingon? Master. Grabe, Master. Jesus, I have worked hard all night long. Wa gyud in taon. Aba ha? Kasulay na mo instructionan mo pero ang instruction imposible kay. Kanang naigi basa kag Bible. Naigi na impress oh. Kung tanong na abot sa punto nga nagabasa kag Bible so naigi na speak si Lord sa imo ha. Kana mo giusay speak si Lord din. Lahi ang usay mo speak si Lord kay kanang specific pud gani. Kanang nagani instruction kanang nai-reveal si Lord sa imo ha. Ako lang ani naka-experience. Kanang amot ha. Ano gini naiingon si Lord sa specific na ayo ba mo Lord mo sus naka-remember ko di gino ko tumalimtan high school. High school ko nga nagsakay kay Yamak ang ako nagpuyo ko sa akong balay sa kuang lola diri sa may Ponce Street. Then kanang Ponce Street ya abot ko kung napa ba ng gasoline station diya sa may tunga nga. Di ako nagasakay magsakay ko Route 11 kay taga City High man ko graduate mo kog City High. Davao City National High School. Before pala ko ning sugod, specific yung instruction ni Lord. Ina ng babae, I love you. Huh? Buang si ka, Lord? Ako pag ina si Lord. Wow, ako pang nabuang nak, ha? Grabe ka. Kabulong mga sa story ani ang uban. Oo, sa mga dugay. Tinuod pa ko ni, kabulong kong asawa ni. High school pa lang ko. Pero gabi na ko. Ngita lang ko biyawa sa una. Kalayo na ko kay Lord. Kaabi na kay to. Ina ng babae, I love you. Lord, Jesus name, Jesus name. Hindi din sa yawa, siguro niya yawa niya. Nagaw ko, hindi nang bayan na, I love you, I love you. Gabi, bukid mo kay Route 11. Kinukulod, dito ko pasakin sa Route 11. Tapos siya sa kilid. I love you, nagling ko na siya sa kilid. To cut the long story short, wag yung kasabot sa gibati kay Mordi. Amot, nana may Route 11, pero murag akong kamot di man kahunong. Murag nagyan sa bani. Di adto ginako siya na, I love you. You try to look at my face na awkward kayo nga mura Diyos ko. Ready na Diyos ko masampal. I love you daw. I love you. Tama ba muna? Laki tao. Because during that time, magbiktik na rin siya. Ayaw mo magkakatinod eh. Ay, magbiktik na. High school ko dito, nagsugod ang small voice si Lord sa akong ears. Na naminaw lang ko kay Lord. And that time, I shared to that girl, Jesus. And that time, he received Jesus in her life. And that time na, sus, kaingon ko sa kung wala na ko ni Lord, dali sa newspaper, kung babae nagpikti. Tungod, wala, ginag, I love you. Understand? And that leads me to my second point. Availability is trusting God when the instruction feels impossible. Na ay mga instruction nga, nabuang naman tao ng instruction na ni, oy, ha? Imposible man kayo ni. But you just simply trust God's direction over you. Kagabi, nag-primary meeting ni, I've been pouring out today. Kuan man ko, no? Kuan man ko sa Facebook. Always ako ginaingon,
Ako, dili man ko nagatagwan. Walay problema sa mga opportunities lagi o mga kwarta. Pero ayaw ibutang ang imong value, ang imong bili sa imong kabisi. Ang imong value, ang imong bili, dili sa imong kabisi. Nasa paggiya ni Lord nimo. The guidance of God in your life. Na wala ko ilain gihawod sa kong kinabuhi. Guidance ni Lord. If kung naa kay gusto nga mahawod karong tuiga, wala pa tanuman kung 2026, 2025, go and dig down God's guidance in your life. Ayaw kabuta sa kwarta, ayaw kabuta sa opportunity, kay gikan na sa Ginoo. Ang promotion, ang kwarta, ang imuhang partner, ang imuhang dakong grado, o kabulo ko muli ko kana, kabulo ko na kay part, pero kana tanan gikan na sa Ginoo. Ayaw kalimot. Ha? Munang ayaw gyud og paghinambog nga imo-imo ra na. Gihatag na ni Lord nimo. Ibalik ang dungog niya kay walay imong iyahana. So ayaw kabuta ana. Amen. Hinumdumi na. Ang imuhang bili, ang imong value nasa pag-guide ni Lord nimo. Giya sa kabot ni Lord nimo. Mao na paggiyaan ka ni Lord, tagaan ka ng instruction, apil ng mga di ka kasabot. Apil ng mga grabe ka impossible. Impossible pa sa impossible. Ha? Ako na i-disciple nga doktor man, estudyante pa lang ko. Ha? Pero pwede maminaw ng doktor nimo. Kaya ikaw man ang gihatag ni Lord, palagiyahan na. Wala ha. I'm bringing you. I'm bringing you to what it means to be available. Ha? Kaya nga na doktor. Ha? Usa man eh, bagmo. Dili man ni pagmuot ta dito kay Lord, na ako'y coaching, na ako'y card. Dili man. Dili man ka na imong prerequisite dito. Diploma nimo dili. Wala ko ningon di na ka mo eskwela. Eskwela. Pero dili na mao. Ang imong diploma, ang imong dili na mao. Ato ni giya ko nimo na kamusta man to. Minaw ka? Ibutang ko nimo sa casa. Nga ako diha. Real ba ko? Nagiya nagud ko nimo. Bugol-bugol ko. Wa lagi ko. Murag naa ka naa na po. Giya ni Lord. Pagkabuang sa giya niya. So, hangyo ko. Hangyo ko na. Lahi ang giya ni Lord. Giyahan mo ka sa mong teacher sa imong exam. Giyahan mo ka siguro sa imong pinakadato di mga friend diya sa akong pagli. Pero lahi ka ng giya ni Lord. Kwarta na anak. Opportunity na anak. Lahi ang imong cell leader na mugiya nimo. Ingana ra na, payat-payat ang nga giya na. Paminawa na. Kang giya niya, giya na ni Lord sa imong. There's something about God's guidance na napaliw ko karon. Nadili na ako ikambyo. O unsa man ang pwede ihatag sa kalibutan. Compared to God's guidance. Amen? Kung sa ba na, dili na ta mamali? Diya ka mali. Mo ganina, no? We trust God. We thought, my God, that God's plan is going to be absolute first day entrance. Dili ba yan? Pag tumago na to, grand entrance ang plano ni Lord, pinakauna. Na pag muhatag si Lord sa imuha, ay, perfect. Dili. Mo nang makasalig ka, kay dili grand entrance sa ang plano ni Lord. Impossible. Wala ka, hindi mo inasahan, no? Possible nga. Hindi mo inasahan. Impossible na impossible. Kasi kung possible, hindi plano ni Lord yan. Pag impossible, plano ni Lord yan. Hallelujah. Sana naintindihan mo yung revelation na yun. Ay, tuwa. Diba? Missing in action, makapreventi. MIA. Missing in action. Ayan. Amen. Nasukulat sila sa kayo. Preventi tanaw. Tingnan lang ko. Amen. Can we say availability?
Kina-imagine ako ang nawong ni Pedro. Habang ginalit ang down nets. Because you say so, I will let down the nets. Kanang-galing napugos. Confused nga nawong. May pulos niyo. Nabuang naman siguro ko. Ano nisunod mo ko niya? Sorry, teller, take ko. Ano dito? Ano dito? Grabe, kabalo ko sa Bible, panawag ko sa kauban. Tabang, Ginoo ko. Ako'y point, gwapo ko yung point, ka ng tabang. Ulit lang. Di sa tabalik. Kaya hindi mo gusto nasa kumain. Dirita, grabe, ano siya dito? Grabe kang iyang. Kanaganing, availability nga. You are still moving even though you are so confused. Are you getting? Kanaganing, ang availability mo, dili magod ka ng gahulat lang ka nga masaptan sa nimo. Listen ha, that's why faith is more than understanding. That's why faith is trusting. Muna magkauban ang trust and faith. Believe and trust. Mutuo ka o musalig ka. Nagets nimo? Ha? Pero katong pagsalig, dili ibot pasabot si mo, naka-steady lang ka nga wala kay buhaton. You still move. You still do something. And that's my third point. Your availability is moving while you're still confused. Kaysa may walay nalibog dire, walay nalibogan sa kinabuhi. Na yung mga times nga, until karon libog yapon nga gibuhat yapon nimo, but you're still moving. And congratulations, you are making yourself available. Amen. Libog na usahay nga, ano naman ko dili akong anak ng kalitura? Na ako dili. Ka-confused. Ano na ako dili nga, bago lang ako nabagsak kagahapon, dapat nag-study ko karon. Amen. Pero kabalo mo ka, tinadihay ni mo, bagsak mo yapon ka. Di ba? Ha? Wala na sa study. Wala na sa... Ayaw na ta. Nangagi na kong skila. Amen? Oo. Study ka, hagi na. Ha? Asa magyug ka. Di ba? Dagan ka gagikunik. Kunik ka dito. Kunik ka dito. Kunik ka dito. Grabe, dagan ka gagipang kunik. Asa magyug ka. You understand? Dili, kaning moving na giningon ako, dili ni magsigig ambak-ambak. Ay, feel na ko, kaganahan ko Ate Mariel, magpa-disciple ko siya. Ay, si Ate Mariel, di man ko niyang pansinon. Ato na lang ko kang Ate Aileen, pansinon man ko. Ano bang availability? Availability is not transferring, it's moving. Amen. Transferring and moving is different. Amen. When you move with the person that you love and you decided to love the rest of your life. Amen. And that's why you make yourself available na mas imusahay, di ka kasabot sa batasan. Because you want to make yourself available, you move with her. You move with him. Are you following? So ayaw og ka-stuck, ayaw ka-steady. Katungod na, libog lang ka. Wala sa, murag red flag ni. Wow, murag bali red flag. Wow, ka-perfect. Sabi ng pastora ni, kasapan man ko, wow. Pwede tagpaso din mga sabad ya. Oh, after tag-siyam-siyam. Kaya wala pa ko nakita pasuan ng sabad. Sure ka? Kung ka lang mapasudi mga saba, ang imong kinabuhi, mapapalpak na. Ang imong kinabuhi, maderail na. Imong pastor, kaya mo katawa na gyapon, di na pastor. Diyos ko. Muna, intawon, maluoy mo. Dili ko gusto masok ko katungod sa nga rason. Sometimes, magsupo ang mong kasing-kasing. Maabot mi sa mga punto nga, naami sa peak sa mong emotion, kay dili man na siya, kay trip lang na mo. Di mo na mo gusto nga ma-derail ka ba? Dili na mo gusto nga, nagsugod na gudsulod sa mong kinabuhi, tungod lang sa babae mo ka? Tungod lang sa isa ka-chat, kay-entertain mo, sunod wala na, nawingit yung mong kinabuhi, na, di ba? Gipramisan ka, wow, na ko ang tibok, bituon sa kanya. I-dribble na. Para sa inyo. Wala na, gikilig na ka. Gibiyaan na, wala ka kasing makatungod sa dribble ng mga stars. Oh, Diyos ko, Ginoo ko. Are you listening to me? You move! Muna, nagpapasalamat po ako sa mga disciples na hindi lang ho nakaupo, nakatayo, at saka pumupunta sa mga campus, pumupunta sa marketplace. Hindi ho lahat ng tao ganun. Hindi ho lahat ng disciple ganun, kapatid. Kaya nga, yung availability ang hinahanap natin. Na kahit, Lord,
Wala, ako pa manintaw ng ulit kwarta. Halo, nag-disciple kong tao, Lord. Pero matingala ka, wala man ka nagutong. Kakaon na kayo, gubagin na, naba naman gani. Amen. Pero nag-disciple kang tao, wala, anong ginawa naman ako disciple? Matingala ka sa una, imo gina-problema kay, wako kwarta. Alam ko, karoon lahin imong problema. Kaya imong problema, mag-disciple ng tao. Amen. Pero tingala ka, isusay lang po ni Lord. Amen. Tanawa ang panalangin sa panalangin nga nag-move. Moving miracle. Hallelujah. Ha? Dili stuck miracle. Moving miracle. Availability is moving even though you are sometimes while you are still confused. Hallelujah. Amen. So ngayon kapatid, wala mo ko nag-ingon nga klaro na ang tanan sa life. Nagyo mga times sa dili ka maklaro. Nagyo mga times sa dili ka makasabot. Pero pray na kung dili ka makasabot. Ayaw undang. Padayon og lihok. Amen. Because you're moving, it's your availability. Hallelujah. I'm talking of the new anointing. Kaya mo katapad, move. Amen. You move. Hallelujah. Dari na. Okay? Grabe, di ba? Tabang! Tabang! Grabe, nagpagay tabang. Kaya maunlod naman. Then the Bible, the Word of God says nga, duha na guling taon siya ang duha na yung taon maunlod. Grabe, si Jesus, hindi sila iskilig. Tama na, dagang patagin na, tama na. You will not catch for fish forever. Okay, right now you catch fish, next time you catch man. Umain kayo ni Lord. You will not just become a fishers of man, but I fishers of fish because you will become fishers of man, di ba? You will catch not fish, you also catch man. Tama na. Dagang pa kayo. Muna real case ako, katong movie nga, gitanaw na ko sa dugay na kayo ito, gibalik na ko karoon na year, na ay isa ka lalaki dito nga nag-ingon sa isa ka babae that he acts like Jesus and then he told that girl, I have so much greater in store for you. It gives me peace, mga anak. Liman ka na, Jesus himself, the creator of heaven and earth. The one who saves, the one who blesses, the one who provides will tell you, I have so much great. Dili pa rin ni maulod, dapat rin dagan yes na. I have so much greater in store for you. Wala mo nalipayan, ha? Grabe na. Napay greater nga ihatag si Lord sa imo, ha? Katong their net is about to break. Dili pa rin tumao. There is still so much greater. Are you following? And this is my prayer. Nga unta, pag maabot sa punto na grabe na ang blessing, grabe na kay, di ba? When the blessing is so heavy, listen to me, sometimes you're affected. Sometimes when the opportunity is so heavy, when things are going now on your way, it's because everything is going smooth and falling on your advantage. You are now becoming heavy. Apil ka sa kabugaton, oh, Lord, kaya ako, Lord, papayag ko na. Grabe naman, Lord. Diyos ko, ikaw lang nabugkatan. Sige, buhat niya. Tamang. Wala siya na kinusara lang. Ang availability, tamang. Are you listening? This is my fourth point. Hindi na ako dugayon. Next. It is actually staying even you feel overwhelmed. Na-overwhelmed na ka sa panalangin. Listen, nakagibutang dire. I want you to. Sometimes the blessing is so big that it tests your capacity. Ha? Papaminaw mo. Ang purpose of blessing is to test your capacity. Hangtod asa ka sa ibang capacity. Ang imong capacity is pag napuno ka, mundang na ka. Pag imong capacity, yung overflow na ka, nabuang na po ka sa overflow. Your blessing tests the real capacity. Are you following me? So, akong ampo, pag panalangin na ka ni Lord, ang imong capacity, the more ka gipanalangin na ni Lord, the more ka you give room for others also to bring their capacity to the next level. Dili lang imong capacity. Amen. Ha? Karon nga gi-bless na ka ni Lord, di ba? Grabe na gyud kaayo. Amen. I-increase po ng capacity to give. Amen. Grabe, gipanalangin ka ni Lord, ang imong capacity to give, maura gyapon. Ha? Na-overwhelm? Naamagi si Lord, naay pamaagi si Lord sa iyang blessing.
Dili ka ni Lord ginapakurat lang para sa walay purpose. Ginapakurat ka ni Lord kay gusto niya nga ma-increase imong capacity para sa uban. Wala yung ganahayan pag kanina. Amen. Increase sa tutong capacity. Ang imong pagkanaa is ang pag-increase mo sa uban sa ilang capacity. Kaysa diri pag makatapad ka sa kuha mo, increase yung capacity. Unya, pag mutapad ang tao si mo, basig nawala ang capacity. Nang gamay. Nang ikog. Bring your people to your next level's capacity. Amen? Amen? Wala ko naging nga, di na ka ma-share sa mong problema. Share ko, pour out your heart. Pero sabay ng pag-pour out mo, isabay ng pag-share mo sa vision mo. Listen, vision of God is still the same. The dreams of God, the plans of God are still the same. Only your situation changes. Nagets mo? Hindi ibig sabihin na nag-change yung situation mo, nag-change ang plan ni Lord sa'yo. Hindi. Iba ka na iniisip mo, wala na kapatid, iba ng situation ko para hindi na itong plano ni Lord. Hindi. Ang plano ni Lord is still the same. Situation mo lang na-change. Kaya huwag kang mag-confuse. Higitan mo capacity mo para sa capacity ng iba. Amen. Kaya ang leadership by levels. Hindi ka makakapalo sa isang tao kapag ang leadership level niya 3 lang. Kaya mag-increase ka ng leadership level. That's in the 25 Irrefutable Laws of Leadership by Rick Warren. You read that book. I have read that book. It's so powerful. The more you increase your leadership level, the more people is going to be attracted. Leaders will be attracted. Kaya kung 3 lang ka, kung ang imong ang leadership level sa mong disciple naman sa 6 or 7, why yun? Ma-overwhelm ka. And it makes you MIA, missing in action. Hallelujah. Amen? When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began, maka-overwhelm na. That their nets began to break. Maka-overwhelm na panalangin. So prayer na ako, hallelujah. Dili lang ka matistingan sa kawalang-wala, matistingan ka sa kadaghan. Amen. Are you following me? Ha? Sa una nga, di ba? Sa una nga walang-wala ka, mga lagat ko sa Ginoo. Ihatag na ko ang pinaka-the best kay Lord. Katong paghatag ni Lord sa pinaka-the best, asa may pinaka-the best ni mo? Nawa man po. At istingan ng capacity. I-bless naman ni Lord. Wala na. Hallelujah. Ha? Amen. Ako motuo ko. Na-i-bless yun ni Lord diri. Nag-i-bless ni Lord diri. Nagapangitabunan, ako nadunggan, hapit na i-release ang kutsi daw. Zayded na ko. Hallelujah. Amen, ha? So, pag nalay mga anak, wala na. Damuward ka. Nakitaan. Nagkasakyan na ka, di na, di ba? Di na kumusimba diya, wag mo iparkinganan. Pagita sa inyong simbahan. Kahilas na ba? Sa una nga walay kutsi, di ba? Willing magpaulan para mo simba. Grabe, wali pamasahe, masiwa gitagaan, mong simba. Kung nga na car, di na mo simba. Kaya parkinganan, wow! Masulayan sa kadaghan. Amen. Ayaw ka overwhelm. Amen. Pabili, pakita. Available. Amen. Ibong leader, sometimes, ikakasabutan na niya. Amen. Nikatawa si ko. Katawa si Nagkasawa siya. Hindot na. Di ba? Di ko magpa-pander na niya. Dato pa ko na siya. So, di pa datuay din. Ha? Dili manana. Kabalo ba mo? Katong gi-disciple ko sa kong pastor, I'm so privileged nga disciple ko niya. Dili tungod kay high school pagod ko na ako mga brothers and sisters, mga lawyer, mga networker. Ako, gi-disciple ko high school. Ano ko? Primary ko. Papa Jess, primary ko ba? Primary ta ka. Wala ko ilahing desire. Makauban lang ako leader. Pero gi-primary ko niya. Wala ko kasabot. Ako, ma-primary. Estudyante ko. Sip uno, nakukulo ito mo. Gwapo pa ni sila ron, no? Grabe. Gwapo pa kay kanak. Lagi. Ginuo ko sa una, makita ko mo sa una, wala kay future na. Ayaw lang ipakita ka. Maluoy ka, mawalay na resito. Itaw, grabe yun. Tayong Diyos ko, Lord, grabe.
Wala ko sa una. Ako, kami, ako. Wala. Kitang gilas din siya. Primary ko. Grabe. At tumita ko sa eskwelahan, tindamang kog kwan, tindamang kog kanang manskin o kanang kiki. Siyam, kanang manskin o isa? Yema o kana. Manskin. Tinda ko. Kada tinda na ko, wali ko sa room to room. Share ko sa gospel. Ako gumupuno sa bus sa CLC. Kabulo si Jumari Takbila na classmate na ko na, high school pa lang ko, 4th year high school ko, until karon disciple gyapon ako na. Gidato na sa Ginoo. Kuha na karon, big time na siya karon. Pero sa una nagsugod ni, gipuno na ko ang bus. Puro mga estudyante. Dali mo diri, di ko kabalo mo disciple, di ko kabalo nga ay, nag-date love ko niyo. Wala po kabaloan na, di ko ingana sa una. Akot na ko mga kwan din, ako mga brothers, di pa kay sigisi, buo na ilang mga dosi, buo ilang cell group. Ako wala lagi ko disciple. Pero wala, ako walang gibuhat, ang ako walang is, really, maghakot. Gihawod na akong maghakot. Pero wala ko ni undang dito na. Kaya ko ni hundang na ko ni ako. Pwede na ko mag-overwhelm. Lipay naman ako mga disciples, ako mga brothers, okay na ko. I began to step in. Wala ko nagpapugong sa kuha nga, okay na ko ha, okay na taha, equal na taha, nagakot na ko si mo, okay na taha. Pamasahin na mo. Wala ko na. I still do my part. Yung kamot ko, ginatanong ko, ginuunsa nila pag-build of mga tao. Ginuunsa nila para mamahal. Ay, grabe. I've learned that. I begin to stay on that certain moment of my life. I still stay and choose to look up to these people na mas hawod pas ko. Are you listening? So, ayaw og kahadlok kung napay mas hawod sa inyo. Na-overwhelm naman ka, kaya nahawod pa man sila nimo. Ayaw ka. Ito na, mas dato pa manggulin siya sa kuha. Mas, di ba? Ayaw. Pasalamat ka. You are surrounded with mga hawod. Di pa ka, anak. Dagdag mga the best na magawa sa inyo. Dili lang ka magpundog, dili lang ka okay lang ko. Na, ang pinakadelikado sa disciple, kanang word nga, okay lang ko. Kana ang stronghold sa yawa, kanang word nga, okay lang ko. Oo. Hindi na nagbibisyo, hindi lahat, pero walang ginagawa, okay lang ko. Walang ginagawa. Do you understand what I'm trying to say? So my prayer, let's not be overwhelmed with what we have now. Excited ako sa November 22. Hallelujah. Grabe akong excitement. No? Kabalo ba mo? On the numbers, by God's grace, reflectors and transformers, magsisend tayo ng 100 delegates. 100 delegates. Ang iba nandito ngayon. Ang iba, hindi pa nga tayo kumpleto. Mga 100, hindi pa papasok dito. Wala, hindi ito. Mga nasa 80 lang tayo. Sabi dito, 80 dito. Pero, tindihan natin, kapatid. Iba pa. Next, by last week of October, magkakaroon tayo ng God at the Movies. Okay, magkakaroon tayo ng harvest event. Okay, meron tayong gagawin. No? So, please watch out on that. So, meron lang tayo, wala tayong ibang gagawin. Magkakaroon lang tayo ng movie marathon. Pero Christian movie. Di ba? So, dito tayo. No? So, ang gagawin natin, popcorn all you can tayo. Di ba? O, Sharon, di ba? Naglalagay popcorn sa imo. Ang imong gikalibangan po, popcorn na po. Di ba? Grabe, popcorn ta all you can. Di ba? Ang tanan. Nala ng mga gay kanimo, I'll tell you. Natay mga, dili nato i-show ang movie. Kaya para exciting. No? Ang pagabot nila, unsa kayo movie? Di ba? 2 to 3 weeks before the encounter, that's our last wave of winning. And then that's where we're going to break it out pagka November 22. Ay, nako, grabe, excited ako. First time, 100 mag-encounter. Ibang level, kapatid. Si Lord yan. Pero hindi tayo ma-overwhelm. Because alam natin, kailangan hindi tayo mawala. Nandyan pa rin tayo. We will continue pressing on forward. Amen? And last but not the least, babaguhin ka ng Lord. Availability is, next mana, believing that God will change you in the process. Na, bakit ka nandito? Kasi alam mo, babaguhin ka pa ng Lord. Nagpapakita ka kasi hindi pa sapat, hindi pa yan ang pagbabago. May ibabago ka pa. Kung wala na ibago sa imo, undangin ni tanan. Manang naakadiri kay naapa kay ibago. Nganong nag-disciple pa ta kay habang nag-disciple ka napoy ibago si Lord sa imo. Nganong nag-attend ka, nag-obey ta kay na ginabago si Lord sa atong kinabuhi. Okay na ka?
Tama na ni. Pero kabalo magkakangada pa ibago sa imo. Ako, pastor na ko. For daghan pagpagbuod sa akong kinabuhi. Si Bishop, ay grabe ka-humble. He is Bishop. He is already a Bishop of 3,000 people. More than 3,000 congregation. But he always listen to us. He always listen to co-pastors. He always sit down. Sometimes, di nila ko malimtan ka ito. Nagsugod pa lang dito sa New Davao Theater. Kaubanan lagi. Makita na ko. Kaya magtulo-tulo ko man simbahan sa una. Magtulo-tulo ko. At tunan sa ako pa yung mga nasi hagdanan. Sa panday. Grabe ka-humble. Wala pa na human si Lord. Grabe ang, di ba, dili tungkol kay gisaka na kag, kuha na kambog na kay ka. Dili. The more ka ginasaka sa Ginoo, the more ka nag-humble. Amen. Hallelujah. Dili tungkol kay, gamay lang, nakatilaw lang kay gamay na panalangin. Di na ka mahikap, di na ka masturya, di na ka di ba, ano? Ay, ka-dirty ni mo, friend. Ay, sana all. Ayaw. Amen. Ha? The more grounded ang imuhang duha ka tiil sa yuta. Hallelujah. Amen. So my prayer napay ginapag ko si Lord sa imo. Sige ngondi Simon Peter saw this. He fell at Jesus. Tawon. Diba? Diskumpiyado pa yung taon siya. Gabi ni ikaw, dude, master, buntag na buntag, imo ko gipalawon. Hilak ang taon siya. Ano siya, Lord? Go away, Lord. Naulaw ko, Lord. I am a sinful man, Lord. Sige ngondi, Lord. Diba? Dili lang ka magkuhan o isda na. O catch po ang mga tao. Tara, kawa ha. Wala nausap ang iyang sitwasyon, nausap po siya ang iyang pagkatao. Ha? Wala lang nausap niya, makabayad na siya sa utang. Wala problema. Ang iyang asawa, muli nga, bayad na ni, kay dagan kayo. Naglunok, nag-isda. Pero usap ang iyang pagkatao. Dili lang ang iyang sitwasyon. So my prayer, huwag ka lang mag-stop dahil nag-change ang situation mo. Sana abot sa punto na ikaw kasali, magbago. Sarap niyan. Huwag lang situation mo, sana kasali ka. Alam ko may mga maraming pwedeng magbago ngayon. Paparating na ang Pasko. Parating na ang mga dinidesire ninyo. 13th month pay. Diba? Oo. Bonuses. Diba? Oo. Palapit na patapos ang klase. Ang iba, grabe, at the brink of the business. Grabe ka yung mga sales after sales. Christmas party after Christmas party. Gilinog lang, pero excited ka punta. Sa tiligan ko, mapit na magawas ng ABS-CBN Christmas Station ID. Oh, Lord, thank you, Jesus. Diba? Mga talong kalipay, ABS-CBN Christmas Station ID. No, maka-happy. Ano pa sila? Oh, excited me. But lahi lagi lang sa una, mas nindot din mag-celebrate sa una. Mau ba? Dapat yun din, mapag-ugid ka. Dili lang yun yung sitwasyon. Masipang mo sa lagang sitwasyon, kung maura gihapon ka. Batay suryahan. Amen. Apil ka, baguhin ni Lord, dili lang yung situation. Amen. Availability. Then you anointing. Amen. My conclusion, mga anak. Availability doesn't mean you're strong. It doesn't mean that you're always full of faith. It simply means that when Jesus steps into your boat, you make room. You allow Him to step in and you allow Him to speak. You allow Him to change you, not just your situation, but also you. Amen? Hallelujah. Pwede ba natin, gawin natin to, Lord? Wag lang po ang situation ko. Kasali ako, Lord, baguhin mo. Amen? Dalawa. Targeting two at the same time. Hindi lang isa. So ito ang declaration ko, ito ang prayer ko. Last, our final declaration. Lord, even if my nets are empty, my heart is open. Even when I don't understand, I will obey. You can have my boat, you can have my time, you can have my effort, my life, because when you step in, hallelujah, alam mo na ang mangyayari. Amen. Pag si Lord, nandyan, part sa imong baruto, na ay magbago. Amen? So, targetin natin. Huwag lang isa. Targetin ang dapat targetin. Hallelujah. May natutunan ba tayo? Amen? So, ngayon, all the more, makita na ka. Amen? Available na ka. Amen? Wala na may nag-amen. Uy, Jesus, hallelujah. So, karon sa itong ginabuhat, ayog kawa. Dapat all the more, makita ka. Amen? Hallelujah. Sige, duko atong ulo, atong ipiyong atong mga mata. Thank you, Jesus. Salamat, Lord.